Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 3 katao patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Nueva Vizcaya. Bagyong Fabian, saan-saan kaya magpapaulan? Mahigit 500 flood-susceptible barangays sa Region 1, tinukoy ng OCD. Obra sa kalsada, nagdulot ng pangamba sa ilang motorista. At Kapampangan Orchestral Band, wagi sa isang international competition sa Malaysia. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, pareho nang naging bagyo ang dalawang low-pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong may international name na Pudul, nasa labas pa rin ng PAR, pero ayon sa Pag-asa ay maaaring lumapit o pumasok sa PAR sa Linggo o Lunes. Ang bagyong nasa loob naman ng PAR, ang bagyong Fabian, unti-unti nang lumalayo sa bansa at posibleng lumabas na rin sa PAR ngayong araw o bukas ng umaga. Sa ngayon, habagat na lamang ang may direktang epekto sa bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. May mga kalat-kalat na malalakas na ulan sa ilang probinsya pero hindi naman magtatagal. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Mahigit 500 flood-susceptible barangays sa Region 1, mahigpit na minomonitor ng OCD1. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Kabuang 507 na mga barangay ang tinukoy ng DOST Pag-asa na flood at landslide susceptible sa Region 1. 5 sa Ilocos Norte, 159 sa Ilocos Sur at 343 sa La Union. Kasunod nito, naka-alerto ang Office of the Civil Defense Region 1 sa iba't ibang probinsya. Since yung mga dumaan na tatlong naunang bagyo at saka itong habagat, hindi pa kami nagda-downgrade. Red alert pa rin po lahat itong natin buong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ilang barangay sa Rosario, La Union nang unang binabaha tuwing malakas ang buhos ng ulan, lalo na kung may sama ng panahon o bagyo. Sa Barangay Bani, mahigit 10 pamilya ang malimit na i-monitor ng otoridad, lalo na kapag mataas ang antas ng tubig sa ilog na sinasabayan pa ng high tide. Before na darating yung nagpapa-force evacuate kami, yun, inabisaw namin. Yung iba naman kasi ayaw. Ayun. Kaya hindi na namin sa Pilipil, basta bantayan nyo na lang yung bahay nyo. Bagamat maayos ang lagay ng panahon sa maghapon ngayong araw sa malaking bahagi ng La Union, ay naka-alerto na rin ang mga residenteng nakatira sa paanan ng bundok o malapit sa ilog. Pag walang kabilin, magigiba. Mga bahay, mawala, makon ng alon. Kaya maingat kayo pag sir, Oo, ma'am. Patuloy na nakamonitor ang Office of the Civil Defense sa mga flood-susceptible barangay sa Region 1. Nag-abiso na rin ang OCD sa mga opisyal ng barangay na sakaling maranasan ng malakas na buhos ng ulan at mayroong banta ng pagbaha ay ilikas na ang mga residente. Bukod sa mga flood and landslide susceptible barangay, mahigpit din ang monitoring ng otoridad sa mga river system sa rehiyon. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga mangingisda sa Pangasinan ilang araw nang hindi nakakapalaot dahil sa matataas at malalakas na alon sa dagat. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Ilang araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Pangasinan. Bagamat wala namang nakataas na gale warning, kapansin-pansin daw ang matataas at malalakas na alon. Ingat pa rin po yung ating mangisda, lalo na sa mga maliliit na sasakyan pagdagat. Apektado na ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Barangay Rabon, San Fabian, Pangasinan. Simula nang manalasa ang sunod-sunod na bagyo na sinabayan ng habagat, ilang araw lang na nakapalaot ang mga mangingisda. Kaya naman hirap na raw sila, lalo pat paubos rin ang kanilang ipon na pera dahil sa dami ng gastusin sa araw-araw. Alon ngayon, madam, yun, yung mga alon, no? Hindi kayang kasi maliliit yung bangka namin. Mahirap po talaga. Mahirap naman po yung pupunta kami ng alanganin, ma'am.
patuloy namang nakaantabay ang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga coastal area. Ngayong may banta ng bagyong Fabian at Habagat, patuloy na pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa tabing dagat. Naka-strictly monitor ang ating opisina, ang ating PDR Remedy Council, 10 ng mga LGU sa mga LDRRMOs sa ating mga 48 na LGU. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Glban, 1 North Central Luzon. Samantala, arestado ang isang 16 anyos na lalaki sa buy-bust operation sa Dagupan City. Naka-alerto Sandy Salvacio. Kalaboso ang 16 anyos na binatilyong ito sa drug buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Mayumbo, Dagupan City. Matagal umanong minanmanan ng pulisya si alias Nor bago ipatupad ang operasyon. Talagang involved po siya. Minanmanan po talaga ng ating kapulisan. Nagkaroon po ng pagkakataon na makatransact yung asset po natin. So yun po, nahuli po natin siya. Nakuha sa binatilyo ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 pesos at drug paraphernalia. Sinampahan na ng kaukulang kaso si alias Nor na kabilang sa high-value individuals bago isurrender sa Dagupan City Social Welfare and Development o CSWD. Wala pa siyang pahayag. Napayakap na lang sa isa't isa ang mag-live-in partner na ito matapos mahuli at makumpiskahan ng mga hinihinalang iligal na droga sa Barangay San Julian West, Agoo, La Union. Ayon sa otoridad, nakuha sa mga sospek ang nasa 18 pakete ng hinihinalang shabu na nasa humigit kumulang 34 grams. Nakuha rin sa kanila ang iba pang drug paraphernalia. Itinuturing na high-value target ang mga sospek na wala pang pahayag. Sinampahan na rin sila ng kaukulang kaso. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Naantala sa pagdaan ng isang motorcycle rider dahil sa isang malaking kobra sa kalsada sa Suyo, Ilocos Sur. Ayon sa rider, agad siyang nakailag nang mapansin ng kobra sa pakurbang bahagi ng kalsada. Tila ayaw siyang padaanin at lumalaban pa ang kobra. Pero kalaunan, bumalik ang kobra at gumapang patungo sa bundok. Tinatayang nasa 2.5 meters ang haba ng kobra. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Beep, beep, beep sa mga motorista, may nakaambang rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 1 peso and 25 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. Humigit kumulang naman na 25 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene, humigit kumulang 1 peso and 20 centavos naman ang rollback. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang pagtaas ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Ilang depektibong timbangan kinumpiska ng Anti-Littering Task Force mula sa mga nagtitinda sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, maraming mga negosyante pa rin ang nabistong gumagamit ng mga defective weighing scales sa isinagawang daily inspection ng Anti-Littering Task Force. Puspusan ng inspeksyon ng Anti-Littering Task Force sa mga pamilihan sa Dagupan City. Kaninang umaga, nabisto nila ang ilang nagtitinda na gumagamit ng mga depektibong timbangan sa Magsaysay Fish Market na agad nilang kinumpiska. Ayon sa otoridad, mahigit 20 depektibong timbangan ang kanilang nakukumpiska kada araw. Yung 5 kilos yan, nagiging 5.35 grams. Kalabalo. So, yan, ang dinaya dyan, yung 35 grams. Mainam daw kung tatanungin ang ilang mamimili at nagtitinda para maiwasan din ang mga pandaraya. Opo, dapat lang po na hindi madaya kasi para fair naman po sa mga mamimili. Para nakakasigurado rin mga bumibili. Para
nakakasure sila ng tamang timbangan. Dagdag pa ng LGU, sinasamantala ng ilang nagbebenta ang tumaas na presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga isda na tumaas ng 20 to 80 pesos kada kilo. Hindi natin tinutuloy kasi yung mga ganyan na matadayang mga tindera. So kahit araw-araw namin, talagang gagawin namin araw-araw mag-ins. Hanggat may nagtitinda na matadaya yung kilo nila, hindi namin sila titigilan. Dinadala ang mga nakumpiskang depektibong timbangan sa motor pool sa Bunuan, Binloc. Sa tansya ng Anti-Littering Task Force, umabot na sa mahigit 500 ang bilang ng mga timbangang nakatambak dito. Plano namang i-dispose sa mga nakumpiskang timbangan sa mga susunod na buwan. Chris, nandito tayo ngayon sa motor pool sa Bunuan, Binloc kung saan dito makikita ang mga nakatambak na weighing scale mula sa iba't ibang pamilihan sa syudad. At clarification lang daw pala ng Anti-Littering Task Force kanina, hindi lang daw pala 500 plus na mga timbangan ang makikita rito kundi umabot na pala sa mahigit 900. At Chris, tiniyak naman ng LGU na patuloy pa rin nilang isasagawa ang calibration sa mga timbangan upang matiyak na protektado ang ating mga mamimili. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang pamamaril sa isang paaralan sa Nueva Ecija. Naka-alerto Glam Calicdan, Dizon. Nagmamadaling rumisponde ang mga emergency personnel sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Ayon sa Santa Rosa Police, alas 10 ng umaga kahapon nang makapasok ang lalaking 18 anyos sa eskwelahan at binaril ang 15 anyos na dating kasintahan. According po sa guard, nung una pinigil niya, which is napigilan naman, then inantay niya siguro na maglabasan yung ibang students. Sumabay doon. So hindi na na-notice nung security guard na nakapost doon. Pilit daw pinalalabas ng sospek ang biktima na nasa loob na ng kanyang silid-aralan. Nang hindi lumabas, dito na raw pumasok ang sospek. Binaril ang biktima at saka nagbaril sa sarili. Ayon sa panggabing gwardya, sinisita nila ang mga hindi estudyante sa eskwelahan na gustong pumasok pero hindi raw sila nagsasagawa ng pagkapkap. Kung lisensyado po kaming gwardya, pwede kami kumapkap ng tao. Hindi pa raw gaanong makausap sa ngayon ang mga estudyante at gurong nakasaksi sa krimen dahil sa trauma. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit sa krimen na isang small caliber .22 snub-nose revolver. Kapwa isinugod sa Doctors Hospital sa Cabanatuan City ang biktima at sospek. Pero kalaunan, inilipat sa Paulino Garcia Memorial Medical Center ang sospek. Aparato na lang daw ang bumubuhay sa sospek kaya nagpasya ang pamilya nito na iuwi na ito ngayong araw. Kalaunay binawian din ng buhay ang sospek. Tumanggi pang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima at sospek maging ang mga kawani ng ospital. Ang eskwelahan naman pansamantala munang isinara. Kinundinan ng DepEd Schools Division ng Nueva Ecija ang pamamaril sa Santa Rosa Integrated School. Hindi raw katanggap-tanggap at hindi kinukonsinti ang anumang karahasan sa eskwelahan. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang magkasunod na pagnanakaw sa palengke ng San Carlos City, Pangasinan. Nakatutok, Jewel Fernandez. Kita sa CCTV ang isang lalaking tila nagmamasid at para bang may hinahanap umaga noong August 1 sa palengke sa San Carlos City, Pangasinan. Maya-maya pa, umalis ang lalaki pero bumalik at pumasok sa loob ng mini grocery at tinangay ang bag na naglalaman ng pera at mga ID. Paniwala ng may-ari na kasabwat umano ang mga babaeng naka-face mask na nahagip sa CCTV. Parang limasip po sila eh. Ngayon may bumibili, ganito, sabi niya, mayroong matanda, tapos mayroong medyo bata na parang medyo buntis po. Sa sumunod na araw, kita rin sa CCTV ang dalawang lalaki na nagmamasid at tila tinitignan ang ilalim ng pwesto at saka umalis. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang isang lalaki na may kasama ng babae at aktong bumibili. Nang makuha niya ang atensyon ng tindera, lumapit na ang lalaki at kinuha ang bag sa silong na naglalaman ng 15,000 pesos. Lumapit pa ang babae sa tindera na nasa harap para matakpan at hindi makita ang ginagawang pagnanakaw. Hinahanap ko sa baba, wala na, yun na.
Tapos pumunta ako sa opisina, tinignan ko sa CCTV kung paano kinuha. Yung pala lumusot sa silong. Bagamat may mga nag-iikot upang magbantay sa palengke, may mangilan-ngilan pa rin umanong nananamantala. Plano ngayon ng Market Division Office na mag-install pa ng mas maraming CCTV. Kasi hindi natin din alam sa hirap ng buhay talaga natin ngayon, kaya medyo dumadami, pero ngayon po alert na po tayo ngayon. Sinisikap pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang PNP. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Samantala, tiniyak ng MAWAD na ligtas gamitin ang kanilang supply ng tubig matapos ang pagbaha sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sudan sa report. Halos isang linggo na lubog sa baha ang mga kabahayan sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Sa kabila ng naranasang pagbaha, tiniyak ng pamunuan ng Mangaldan Water District o MAWAD na ligtas gamitin ang kanilang supply ng tubig. Selyado ang lahat ng water pipes sa mga binahang lugar. Wala ring nabaha sa mga water reservoir ng MAWAD, kaya walang anumang kontaminasyon mula sa baha patungo sa water sources. Ang ating mga pumping stations ay elevated sa ground area. May casing siya. Kumbaga, secured yun. Tapos mas mataas pa ang kanyang closing. Malaking tulong daw para sa mga residenteng binaha na tuloy-tuloy ang supply ng tubig kahit sa mga panahong lubog sa baha ang kanilang kabahayan. Hindi gaya noon na pag tumas ng tubig, wala na rin. Ngayon hindi. Pero ang pinapangambahan daw nila ngayon ay ang pagkasira ng metro ng tubig na nalubog sa baha. Sakaling maging depektibo, baka raw biglang tumaas ang kanilang bayarin sa tubig. Pinawi naman ng pamunuan ng MAWAD ang pangamba ng ilang water consumer. Ayon sa MAWAD, bukod sa meter box na nagsisilbing proteksyon ng water meter, ay salyado ito kaya walang posibilidad na masira mga water meter kahit pa nga malubog ito sa baha, liban na lang kung may damage o crack ang water meter. Sakali namang magkaroon ng moisture ang water meter ay wala ring dapat ikabahala ang mga consumer dahil kusa ring matatanggal ang moisture kapag uminit ang panahon. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. The Clash Season 7 Clash backer Arabel de la Cruz binalikan ang mga aral na napulot niya noong Season 5. Silipin sa report. Palapit na ng palapit ang Grand Finals ng The Clash Season 7 at umiinit din ang tagisan ng talino ng mga naiwang new Clashers at Clash backers. Tulad ng first runner-up noong Season 5 na si Arabel de la Cruz. Hindi man nagwaging Grand Champion sa una niyang sabak, dala naman ni Arabel sa Season 7 ang mga leksyong napulot niya noong Season 5. Kung mababalikan ko po yung season namin, I think ang kulang po sa akin nun talaga is yung tapang. Kailangan mas matapang ako ngayon. Kasi ganun din naman, hindi lang po sa pag-compete Sa life ganun din Ma-apply ko rin po yun sa buhay ko. Ano pa man ang kanyang nakaraan sa The Clash, mas gusto ni Arabel na tumingin sa kinabukasan at kung papalarin ang maging Grand Champion ng The Clash Season 7. Kapag nangyari po yun, talagang sobrang pasasalamat ko na po talaga sa mundo. So, sobrang dami na sinalihan ko na competitions. Hindi naman po yung pagkapanalo lang yung pinakagusto kong mangyari. Gusto kong maramdaman na may na-accomplish ako. Nais din ni Arabel na maging matunog ang kanyang pangalan sa industriya, ano pa man ang maging resulta. Gusto ko yung iparating sa tao yung buhay na nararamdaman ko pag kumakanta ako. Gusto ko pag tumanda ako, yun yung may ilulook back ako, may iniwan ako. Abangan si Arabel de la Cruz at ang boses bakbakan ng iba pang new Clashers at Clash backers sa The Clash Season 7 every Sunday, 7:15 p.m. Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Umalo na sa halos 4,000 ang bilang ng mga nakapagparehistrong botante sa lungsod ng Dagupan. Base ito sa datos ng Commission on Election Dagupan City kahapon August 7. Ayon sa election officer, inaasahang mas marami ang bilang ng mga nagparehistro ngayon kung ikukumpara sa mga voter registration noong mga nagdaan para sa nagdaang eleksyon. Sa 3,876 na bagong registered voters nitong Huwebes, 70% dito ay nasa age bracket na 15 hanggang 17 years old na planong bumoto sa darating na Barangay Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Payo ng COMELEC Dagupan sa mga hahabol pang magpaparehistro hanggang sa linggo, pumila na ng maaga at huwag kalimutang magdala ng ID o birth certificate. Initial target lang natin around 2 to 3,000 dahil nga 10 araw lang yung ibinigay na panahon para magsagawa ng voter registration. And as of yesterday, nalagpasan na natin yung initial target natin. Mahigit 20 silid-aralan posibleng itayo ng national government sa Anolid Elementary School sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Taong 1996 pa nang maitayo ang gusali na ito na nagsisilbing silid-aralan ng mga mag-aaral sa Anolid Elementary School sa bayan ng Bangaldan. Ang Marcos Building naman na ito, mas nauna pang itinayo, kaya ilang dekada na rin ang itinagal simula ng konstruksyon nito. Dahil sa kalumaan ng school building ay nasisira na o natutuklap na ang kisame ng mga silid-aralan. Bukod pa riyan, tuwing panahon ng tag-ulan ay pinapasok ng baha ang karamihan sa mga classroom na umaabot pa hanggang sa bewang. Tuwing brigada eskwela ay ginagawa na lang ng paraan para makumpuni ang mga sira sa classrooms. Noong nakaraang buwan, nagtungo ang DPWH sa eskwelahan para magsagawa ng inspeksyon at assessment kaugnay sa posibleng konstruksyon ng 22 na bagong mga silid-aralan. It will help our learners to have a convenient learning environment po, which is yun naman ang main factor para maibigay namin yung quality learning sa kanila. Maganda po yan na ma'am, balita, plano para sa school namin. Kasi matagal na rin ma'am na ganito yung school namin na tuwing bagyo, baha, hindi kami nakakaligtas sa baha ma'am. Dahil catch basin ng baha, ang Barangay Anolid magsisilbi rin itong evacuation center. Modern na rin po ang mga ginagawang multi-purpose building na mga ganito. Nakikita po natin sa mga designs ng mga schools ngayon, earthquake-proof, flood-proof, so malaking tulong talaga. Patuloy na makikipag-ugnayan ng LGU sa DepEd at sa national government para sa mga development project sa mga eskwelahan. Samantala, sakaling matuloy at masimulan ng proyekto, ay gagamitin pansamantala ang covered court ng paaralan para gawing makeshift classroom ng mga mag-aaral. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. 3 ang patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Nueva Vizcaya. Tutukan sa report. Sa video na ito sa National Highway ng Bambang, Nueva Vizcaya, bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko gabi noong Martes. Nagkasalpukan ng isang SUV at pampasaherong bus. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang bus sa sinusundang sasakyan, kaya nasalpok nito ang kasalubong na SUV. Wasak ang harapang bahagi ng SUV. Nasawi ang 34 anyos na lalaking driver nito dahil sa tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala pang pahayag ang kaanak ng namatay at ang driver ng bus. Nagulungan naman ng bus ang lalaking nakamotorsiklo sa bahagi ng Maharlika Highway sa barangay Magsaysay, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Patay ang rider matapos umanong maputulan ng ulo. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng rider ang outer lane kasunod ang pampasaherong bus na nasa inner lane. Bigla umanong sumalpok ang lalaking rider sa nakaparadang trailer truck sa tabi ng kalsada. Kaya tumilapo ng rider at napunta sa gitna ng kalsada. Nagulungan naman ito ng kasunod na bus. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa insidente. Samantala, dahil umano sa kalasingan, sumalpok ang rider at angkas nito sa isang puno sa bahagi ng Kayapa-Bambang Road sa Bambang, Nueva Vizcaya. Patay ang 21 anyos na lalaking driver. Nagpapagaling naman sa pagamutan ang 18 anyos na backride nito na wala pang pahayag. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na isang hinihinalang underwater drone
ang nakuhang bagay sa dagat na sakop ng Bolinao, Pangasinan. Natagpuan itong palutang-lutang ng ilang mangingisda nitong Miyerkules. Halos 150 nautical miles ang layo sa hilagang kanluran ng Bolinao. May kulay orange ang na-recover na bagay na dinala ng mga mangingisda sa Coast Guard substation sa bayan ng Infanta. May haba raw ito na mahigit 60 pulgada, lapad na 20 pulgada at timbang naabot sa 100 kilo. Na-turn over na sa mga kaukulang otoridad ang naturang bagay para masuri. Kapampangan Orchestral Band wagi sa isang international competition sa Malaysia. Tunghayan sa report. Napatunayan ng mga Kapampangan na hindi lang sa pagluluto ang talent nila, kundi maging sa pagtugtog ng musika. Sila ang Band 94 Pandakaki, mga proud kabalen mula sa bayan ng Mexico. Pinatunayan nilang kayang-kaya nilang makipagsabayan sa international stage. Katunayan, nasungkit nila ang parangal sa Malaysia International Felda Band and Orchestra Festival o MIFBOF 2025 na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia noong July 6. At dahil proud kabalen ang banda, hindi nila pinalampas na tugtugin ang Kapampangan folk song na Atin Ko Pong Singsing. Nagwagi ang banda ng Gold Rating at Outstanding Award sa Open Division sa prestigyosong kompetisyon kung saan mahigit 20 banda mula sa 3 Southeast Asian countries ang naglaban-laban. Alay namin to sa mga kabataan talaga. Kumbaga ginagawa namin to as part of an advocacy para din talaga sa kabataan. May mararating tayo sa music. Sa bawat kumpas, damang-dama ang puso sa bawat nota ng musika. Pinatunayan ng Band 94 Pandakaki na kayang sumabay at manguna ng Pinoy sa buong mundo. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.